At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Maraming opisyal ng gobyerno at kontraktor ang posibleng magpasko sa kulungan ayon sa kumpiyansang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos umanong umusad ang mga kasong may kinalaman sa multi-bilyong pisong flood control ghost projects. Klaro ang direktiba ng ating Pangulo. No? Simple lang yan. No? And siguro masasummarize ko yan dito sa tatlong nakikita nyo ngayon. No? Ang sabi ng Pangulo natin, kailangan bilisan na natin ang pananagot ng mga dapat managot. Kaya nga, makikita nyo ngayon lahat ng mga ahensya from ICI to the Department of Justice, to the Ombudsman, all other agencies, NBI, Solgen, AMLAC, no, everyone is all working together. Sa press briefing ni Dizon, nasa mahigit 60 katao di umano ang posibleng masampahan ng kaso, kabilang ang ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor na sangkot sa maanomalyang flood control projects sa iba't ibang rehiyon. Sa Bulacan, tinatayang 26 ang kaso. Sa Mindoro, 15 at sa La Union, halos 48 at iyon ay sa DPWH pa lang, hindi pa kasama ang mga pribadong kontraktor na kinasangkutan ng mga proyekto. Kasama ang DPWH para panagutin lahat ng mga dapat managot. At sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13, malapit nang i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. Dahil nga, nagmadali tayong mag-file ng kaso. To date, I think there are roughly about 4 cases already filed with the Ombudsman. Yung Bulacan, na unang final natin na 26 na katao kasama yung 20 taga DPWH at 6 na kontratista kasama ang mga Diskaya, ang Wawaw, ang Sims, etc. Yung kaso sa Mindoro, no, involving former Congressman Zaldico at yung kanyang kumpanyang SunWest Corporation, kasama din ang ibang kumpanya ng Diskaya at may kasama ding mga bagong DPWH personnel. Yung kaso sa La Union involving Silver Wolves Corporation na sinasabi nga na ni Mayor Benji Magalong at sinabi na rin ng ating Ombudsman na may links kay Congressman Eric Yap, no, at iba pang mga opisyal ng DPWH, ibang opisyal na naman yon. At yung sa Davao Occidental na St. Timothy ng mga Diskaya ulit na binid out noong 2021 at binayaran ng buo noong 2022 kahit na wala man lang anino ng proyektong nandun. Kasama nung mga taga DPWH yun, kasama nung district engineer doon na si Larete. Kasabay ng pagpapatuloy ng investigasyon, iniutos ni Dizon sa lahat ng project directors, regional at district engineers na mahigpit na sundin ang updated price guide para sa mga materyales sa konstruksyon. Layon nitong pigilan ang overpricing, ghost billing at iba pang uri ng katiwalian na matagal nang bumabalot sa ahensya. Roads pa ito. These are roads. Additional 1,600 kilometers of concrete road. Can you imagine? Dagdag na 1,600 na kilometro ng kalye yan. Dahil lang sa pagbaba natin ng materyales. Dahil dito, inaasahang makakatipid ang DPWH ng humigit kumulang 60 bilyon sa susunod na taon.
Ang halagang ito ayon sa kalkulasyon ng ahensya ay katumbas ng karagdagang 1,600 kilometro ng konkretong kalsada at 1,000 kilometro ng asphalt overlays, isang malaking dagdag sa mga proyektong pang-imprastruktura ng bansa nang hindi na kailangang magtaas ng budget. So you can just imagine, yung dami ng mga kalye nating may madali pa kasama ng mga farm-to-market roads. Asfalto naman, 1,000 additional kilometers of asphalt ang pwede nating idagdag dyan. Samantala, tiniyak naman ng Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Miko Clavano na bagamat gusto nilang pabilisin ang proseso, kailangan pa ring sumunod sa due process upang matiyak na matibay ang mga kaso bago ito iakyat sa Sandigan Bayan. That is definitely the goal. Ang sabi nga po dapat, as soon as today, sana meron nang nakakulong. Kaso nga lang, we have a process to abide by. And these are things that we have to respect dahil part 2 yan ng due process. Yung mga karapatan po ng mga tao na sangkot po dito ay kailangan din galangin. But it's not to say that we are not hell-bent on getting them to prison if they are found guilty of the crimes charged. Sa ngayon, naghahanda na ang Office of the Ombudsman na iakyat sa Sandigan Bayan ang mga unang batch ng kaso, isang hakbang na inaasahang magbubukas ng bagong yugto sa laban kontra katiwalian sa infrastruktura. Ilan yung posibleng mga personalities na mapakulong natin bago matapos ito? Very, very confident. Kasi nga, dahil most of them ghost project, simple ka naman yan. May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klaro-klaro yun? Naninakaw yung pera nun? Binayaran mo ng buo, tapos walang ginawa. Di ba? Sabi nga yung district engineer, di ba? Binayaran ko po kasi nangako po, natatapusin po. Pwede ba yun? So very clear yun. And we're very, very confident na kulong tumano.